Samantala sa Cubao, bantay sarado na at minomonitor ng mga otoridad ang bawat bus terminal kaugnay po sa pagdagsanga po ng mga pasaherong magbabakasyon ngayong long holiday. Ang detalye ihahatid po sa atin sa isang live report ni Vic Sominta. Vic. Ali, bagamat bukas pa talaga inaasahan na dadagsa ang maraming pasahero na uuwi sa kanilang mga probinsya, mayroon na tayong mga kababayan na nagbabakasakali dito sa iba't ibang mga bus terminals na narito sa Cubao, sa Quezon City. Nakaramihan sa kanila sa ating pakikipagpanayam ay mga chance passenger dahil fully booked na lahat ng mga biyahe mapa Southern Luzon at Northern Luzon. Ang medyo maluwag lamang, Ali, yung biyaheng Northern Luzon dahil may isang bus company nag-allocate pa sila ng karagdagang available na mga tickets. Pero ito ay first come first serve at inaasahan hanggang ngayong gabi ay mauubos na itong available na mga tickets. Kaya hanggang bukas ay inaasahan na puro chance passenger na lamang yung mga kababayan natin na nagnanais umuwi ng probinsya na hindi nakapag-book sa kanilang biyahe. Bukas pa inaasahan na dadagsa ang mga pasaherong uuwi sa kanilang probinsya kaugnay ng long summer vacation. Itong inihayag ni Arnel Santos, Terminal Manager ng isang bus company sa Cubao, Quezon City. Mayroon pang mga available na tickets para sa mga walk-in passenger na papuntang Northern Luzon, partikular sa Zambales, Bataan, Pangasinan at Baguio. Maaaring bukas ng after lunch kasi syempre may pasok pa po. Ayun po yung expected namin na date, bukas hanggang Huwebes po. Okay. So ano po, karamihan sa mga passenger natin naka-reserve na online? Karamihan sir na naka-reserve po yung mga biyaheng Baguio. Pero marami naman po kaming mga additional trip para po sa walk-in passenger. Sa mga uuwi naman ng Bicol Region, fully booked na ang biyahe at ang mga pasahero na nag-aabang ay mga chance passenger na lamang. Wait daw po yung konduktor kung may basisingit pa. Ang konduktor na daw po yung kakausapin. Kasi ticket po wala na. Sinabi nilang fully booked siya, chance passenger, pag may hindi dumating, doon kayo makakasingit. Siguro po, ganun. Pero may ticket na. Wala pa po. So parang chance passenger din. Opo. Yun na nga. Ang hirap naman pag wala kang ticket, parang pag-agawan ay ang hirap. Samantala, patuloy din ang pagdagsa ng mga pasahero ngayong araw sa Parañaque Integrated Terminal Exchange o PITX. Ito ay para masulit ang long weekend sa kabuuan ng linggong ito. Mahaba ang pila sa mga teller sa mga bawat bus terminal. Ang marami sa kanila pawang mga chance passenger na nagbabakasakaling makasakay ngayong araw. Yan ay para hindi magpang-abot sa bulto ng biyahe bukas sa bisperas ng long weekend. Mataon po yung schedule ko po, pauwi po ako ng probinsya ngayon. Dapat po kasi nung 11 pa, bali po naantala yung pagdating ko. Ngayon lang nagkaroon ng ticket, nakakuha ng ticket. Matagal po ba? Tiyempuan naman. Ngayon lang nagkakuan kasi closing. Samantala, Ali, tiniyak naman itong mga terminal managers ng bawat bus company dito sa area ng Cubao na yung kanilang mga empleyado, lalo na yung mga bus drivers, ay nasa kondisyon at pasado sa lahat ng requirements, partikular sa isinagawang mga random drug test. Ganon din ang roadworthiness ng kanilang mga units ay tinitiyak na ito ay kondisyon at walang problema. Maihahatid nilang payapa at ligtas ang mga pasahero na magbabakasyon sa kanilang probinsya. Balik sa inyo, Ali. Vic, ito yung tanong ko kanina na monitor ko na nag-inspeksyon si Secretary Vince Dizon dyan sa PITX. At ang napunan niya, kulang ng palikuran. Ano ba ang update natin doon? Meron bang pangako ang namamahala dyan sa PITX na dadagdagan ng palikuran? Sa dami ng pasahero na dumadagsa dyan, kulang daw ng palikuran. Tama, Ali, pero ginagawan yata ng paraan ng mga bus operators yung napuna mismo ni Secretary Vince Dizon.
Pero dito sa area ng Cubao, tinignan natin yung kanilang mga comfort rooms, talagang komportable ka. At malinis naman, available pati tubig at mayroong mga nakasubaybay na mga personnel nila, itong mga maintenance personnel na mayat maya ay nililinis itong mga palikuran dito sa area ng Cubao. Malalaman natin hanggang bukas kung babalikan natin sa area ng PITX dahil yan ang pagdagsa talaga ng mga pasahero na nagpabook ng kanilang biyahe, Ali. Yan ba, Vic, yung mga biyahe ng bus na yan? Point to point yan. Kasi hindi yan pwede magbaba ng pasahero o magsakay ng pasahero yung along the route, di ba, na may pipick up na pasahero. Dahil ang inaalala ko lang yung seguridad. Minsan, di ba, nilolooban yung mga bus na ganyan na dati ang panukala magsasakay ng mga parang marshal para na para hindi kung malooban man merong seguridad yung ating mga pasahero ng bus. Ali, doon sa pakikipag-ugnayan natin dito sa mga terminal managers, nangako naman ang Philippine National Police along the way, mayroong mga tinatawag na mga itinalagang mga personnel ng Philippine National Police, yung tinatawag nilang Oplan Sumbak o yung summer vacation na mayat maya ay makikita sa mga lansangan. Pero tinitiyak nila ngayon na itong pagbiyahe mula bukas ng tanghali ay talagang sisiguraduhin nila na ligtas dahil point to point nga ito. Tulad halimbawa, itong pinuntahan namin na isang bus company, ang biyahe nito ay Bicol Region. Kung ikaw ay papuntang Albay, talagang diretso sa Albay. Kung papuntang Naga, Naga siya. Itong area ng Northern Luzon, kung Zambales, Olongapo, talagang doon ang biyahe. Maliban na lamang doon sa area na mayroong bababa sa along the way sa area ng Bataan na Ali dahil nakalagay naman sa karatula na pwedeng dumaan via Bataan. Okay, huling tanong ko sa iyo, Vic, ito bang mga bus na to, merong mga speed limiter? So hindi pwedeng magkaskas? Kung ang speed limit ay 80 lamang para sa mga sa NLEX, for example, hanggang 80, may speed limiter bang mga bus? Mayroong speed limiter. Isang particular dito, itong, pwede ko bang banggitin, yung na pinagmamalaki nung in-interview natin na may speed limiter sila. Na kapag ka lumagpas doon, talagang aangal na yung makina, kaya hindi sila pwedeng lumagpas doon sa speed limit na itinatakda ng kanilang kumpanya, Ali. Okay, maraming salamat, Vic Sementak, nag-uulat live mula sa Cubao.